Ayan, so una po sa lahat, nais kong bumati ng maligayang araw ng Panginoon. Isa nga po pala ako sa mga anak niya na tulad niyang magpahanggang ngayon ay tumutugon. Tumutugon sa kanyang bawat salita at pangaral na kahit ikaw ay dapat natin itong mapakinggan. Mayroon akong tanong na sa tulang ko ay aking pinagtuunan ng pansin. At yan ay yung tanong na, bilang isang Kristiyano, minsan ka na bang naging padalos-dalos sa iyong desisyon sa buhay? O minsan bilang tao, minsan mo na bang naranasang mainip na maghintay? Na akibat nito, na parang ayaw mo nang kumilos at gumalaw. Kaya't sa mga oras na ito, ay hinihingi ko po ang inyong mga tenga, tinig kong ako'y inyong pakinggan. Sapagkat ang tulang to, ay pinamagitan ko po, faith in action. Kapatid, ilang taon ka na? Ilang taon ka nang naghihintay sa sagot ng Ama? Marahil dumating ka na din sa punto ng iyong buhay na masasabi mo ang katagang nakakapagod din palang maghintay. Hango ng Panginoon sa Biblia na sa ating panalangin, mayroon lamang siyang 3 kasagutan. Marahil oo, hindi, o hintay ka lang. Kapatid, ilang beses ka na bang nagmadali sa mga desisyong iyong paulit-ulit na pinipili? Ilang beses ka na bang naging padalos-dalos sa mga maling emosyon na minsang nagiging dahilan ng iyong pagkaubos? Kapatid, tahan na. Tahan na sa walang tigil na pag-iyak. Tahan na sa mga luhang walang tigil sa pagpatak. Alam kong nahihirapan ka. Pero mas alam ng Diyos na dadali ang lahat ng bagay kapag kasama mo siya. Kadalasan kasi nauna pa sa atin ang pagre-reklamo. Kaya't mga bagay kadalasang nagiging komplikado. Madalas pang hindi tayo marunong makontento. Kaya sa huli, ayun, tayo pa din naman ang dehado. Sabagat kung ating mamarapatin, hindi naman talaga kailangan ng Diyos ng magagaling. Kailangan niya ng taong kayang maging mababa at kaya siyang sundin. Maraming tao na ang nagiging matalino sa ngayon. Maraming o marunong sa iba't ibang klase ng akademiko, magaling sa iba't ibang kultura ng Pilipino, ngunit ang nakalulungkot kapag wala kang Kristo sa buhay mo, asahan mong ang impyerno ay maluwag para sa iyo. Marahil ikaw ay napangisi at natawa. Ngunit nais kong malaman mong ito hindi isang biro. Hanggat may oras pa, kapatid, tayo na'y kumilos. Yung pagkilos sana na hindi padalos-dalos para sa bawat mararanasan mong problema at unos ay matatagumpayan mo at mairaraos dahil ramdam mong kasama mo ang Diyos. Bakit ko nga ba nasasabi ang mga bagay na ito? Sa buhay kasi bilang isang Kristiyano, marahil hindi naman talaga madali. Marahil nakikilala mo ako bilang kwela at mahilig tumawa. Marahil nandun yung mga matatamis ng ngiti at tawanan. Ngunit kapag ministeryo na ang usapan, dapat marunong kang magseryoso at manindigan. Dahil sa bawat paggalaw, kaakibat nito ang salitang pangangalay na mag-uudyok sa iyo para ikaw ay huminto. Sa pagpapatuloy mo, kaakibat nito ang salitang, Lord, napapagod na ako. Na magtutulak sa iyo para ikaw ay tuluyang sumuko. Ngunit ano nga ba ang sabi ng Diyos mismo sa Biblia? Kapatid, kung napapagod ka na, pwede mo namang sabihin time first muna. Basta't ipasa Diyos na lamang ang asahan mong bibigyan ka niya ng pahinga. Basta't huwag ka lang mawawala sa piling ng Ama. Sa gawain ng Diyos ay napakaraming plano, ngunit hanggang plano na nga lang ba? Napakaraming sinasabi, ngunit hanggang doon na nga lang ba? Tulad na lang ng mga panalangin mong ganito, Heavenly Father, ngayong taon ay magbabago na ako. This year, Lord, magpapagamit na talaga ako. Pero sa totoo lang, hirap sa atin, takot na takot tayong mapaasa. Pero hindi man lang natin inisip kung ilang beses na ba natin siyang napaasa. Ilang beses na ba natin siyang nasaktan. At ilang beses na ba siyang umasa sa mga pangako mong hanggang ngayon ay napapako at hindi pa rin sa iyo makita. Kailan nga ba tayo maninindigan? Kailan ka ba hindi matatakot sunggal? Dahil ang Diyos, kailanman hindi nagdalawang isip na ikaw ay iligtas sa mga kasalanan, hindi naman siya ang may kagagawan. On James chapter 2 verse 20, But wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead. Kapatid, huwag tayo puro salita. Mas mainam na idaan natin sa gawa. Huwag tayo yung puro dada. Mas mainam na tayo tahimik na kumilos sa gawain niya. Huwag tayong magaling lang sa salita. Ngunit tayo maging isang tagagawa ng kanyang mga salita.
On James chapter 1 verse 22, but be ye doers of the words, and not hearers only, deceiving your own selves. Faith in action. Hindi naman sinabi mo ng palataya ka lang, bago sinabi ng Diyos sa Biblia na samahan mo ng kilos at kumilos ka. Muli kapatid, magpagamit ka. Kasi kailan pa ba tayo gagawa ng aksyon kung kailan ba huli na? Kapatid, wala ng oras at panahon kundi mismo ngayon para magseryoso at ikaw ay sumang-ayon na ang Diyos ang uupo sa puso mo at siya na ang kikilos sa buhay mo. At para mo sa lahat ng bisitang narinito, hindi aksidenteng ikaw ay nakaupo dyan sa kinauupuan mo. Bagos nais ng Panginoon na huwag ka lang basta tumunganga. Nais ng Ama na ikaw ay tumugon at tumanggap sa kaligtasan ng kapiling ng Panginoon. Sa tutusin, sino nga ba tayo? Hindi niya naman tayo kaano-ano, ngunit tayo kanyang iligtas mula sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Hayaan niyo po tapusin ko sa katagang aanihin ng Diyos ang pananampalataya mo kung hindi naman nakikita sa buhay mo. At mas lalong aanihin ng Diyos ang mga gawa at kilos mo kung wala ka namang pananampalataya kay Jesucristo. On James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Tama na ho ang pagiging tulala. Huwag na tayong masanay na nakatunganga, halina't sama-sama na pong kumilos at tumugon alang-alang sa kapurihan ng Panginoon. Muli po, kapatid, faith in action. To God be all the glory.